isa kong tanong na gustong masagot. Ano ang tingin nyo kay Marcos? Anong tingin nyo sa Bangag team? Aalis ba o lalaban? May kakampi pa silang magdalo. Di ba? Kaya, matira-matibay ang mangyayari dyan eh. Ngayon, kung ang peaceful ang peg ninyo, yun na muna ang peg ninyo, sige. Tingnan natin kung dadami kayo and then bumaligtad yung APPNP, tingnan natin. Gusto talaga yan. Dalawa-dalawa. Na? Dalawa Senado eh. Sinimulan nila eh. Dalawang Senate President. Anak ng tokwa. Dalawang Senate Pro Tempore. Pucha, no? Dalawang Blue Ribbon Committee. Isang Blue Ribbon, isang Red Ribbon. Pilipinas talaga. Ano ba to? Pilipino talaga eh. Alam na ngang buta-buta, alam na ngang mali, hihirit pa eh. Babanata ka pa na Santa Makal na kaso. Ano yung pa nila eh. Gagaguhin pa yung bentalo. Tangin mga to. Pagka umikot ang gulong, linti kayo, bitay kayo lahat. Mga animal kayo, bitay kayo. Hindi mapipigil ang tao. Ginagalit lalo ang tao eh. Ang tao, gigil na. So, dalawa na Senado natin. Dalawa ang Blue Ribbon, no? Ang Ribbon Committee. Isang red, isang blue. Red Ribbon. Parang peke-peke, no? Tapos nun anong gawin natin? Dalawa na presidente. Dalawa na lang presidente. Isa dito sa Malacanang, isa sa... Dalawa na lang. Madam President, mag-sworn in ka na. Para dalawa na rin ang presidente. Dalawa man ang Senado. So, para walang away, hatiin na rin natin. AFP, dalawa na rin. PNP, dalawa na rin. NBI, dalawa-dalawa na rin. Di ba? Dalawang bansa. Republic of Luzon, Republic of Mindanao. Yung nasa gitna, yung Visayas. Humi, saan tayo? Yung iba sa Luzon, yung iba sa Jack and Poy na lang kayo. Jack and Poy. Holy, hoy. Sino manalo, siyang unggoy. Matalo, siyang unggoy. Dalawa-dalawa na lang. Para wala nang away-away. No, tapusin na lang natin to. Dalawa-dalawa. Dalawang presidente. dalawang AFP, dalawang PNP. Dalawang Coast Guard. Coast Guard of Luzon, Coast Guard of Mindanao. Tara, anak ng toko. Dalawang konstitusyon. 1987 Constitution at saka Mindanao Constitution. The new Mindanao Constitution. Ganun na lang. Yung iba hindi dalawa-dalawa. Kasi kayo may cybercrime law kayo. Doon sa Mindanao wala. Doon sa Mindanao walang rebellion, walang inciting to rebellion, walang ganun doon sa Mindanao. Sa Luzon lang meron. Kaya nga taragis tayo po, Pilipino tayo. Naiwan na tayo tuloy. Naiwan na tayo eh. Okay na, dalawang AFP. Lahat ng doon sa AFP. Yung AFP ng Luzon, panay general. Yung AFP ng Luzon, panay general. 100,000 general. Panay mga, we've got your back. Yan. 100,000 general. Dito sa Mindanao, panay mga kernel. Kernel down the line, mga sundalo. Nahati na. Gawa kayo ng 100,000 general. Dito sa Mindanao, 100,000 na ganun din yung sa PNP, no? 200,000, 200,000 panay general din. General Kernel, panay opisyal. Kita mo, patrolman, 4-star, Wala nang tao eh. Lilipat ko sa Mindanao yung mga tao eh. Anak ng tokwa tayo. Hindi nyo ba nakikita AFP, PNP na mauubos ang tauhan ninyo? Inabuso nyo yung masyado eh. Pati yung mga tao ninyo na pinangaharang, PNP,
Wala yan, dadating yung araw dyan na babaliktad na lang bigla yan sa inis ba? Kasi wala kayong ginawa kundi pangharang sila eh. Nag-iisip din yung mga yan, sasabihin niya, putang na mga to, kayo na nagnakaw, kami pa papabalandaran nyo dito, kami yung pupukpukin ng taong bayan pag nagkahit. Sa pagka lumabas ang taong bayan na may mga pampambo, may mga tubo, ano kaya gagawin ng mga PNP, no? Alam ka naman na titirgasin nyo. At tapos water cannon. Hindi natatanggapin ng taong bayan yun eh. Ma-water cannon sila o kaya matirgas. Hindi natatanggapin yun. Sobrang galit ng tao. Kung di nyo nababasa yun, ay putang ina, tanga talaga kayo. Mangyayari dyan, what we are facing now is a highly high potential. Analysis. Editorial. What we are expecting now, there is a high probability na magkakaroon ng bloody revolution. Hindi, ng revolution. Either it is a peaceful one or a French type revolution. So extremes, no? May revolution tayo na peaceful. Parang EDSA 1-1, EDSA 2, no? Pero para it to become a peaceful revolution, dapat yung AFP tsaka yung PNP papanig sa taong bayan. It's a peaceful. Kasi mawawala yung Marcos eh. Mawawalan suporta yung AFP tsaka PNP, gigiba yung Marcos. Matapang na silang lahat, pati yung mga nakapaligid kay Marcos dahil sa nandyan ang AFP, PNP. Ngayon, pagka nakonsensya yung mga sundalo dyan sa AFP, PNP, lalo na nilalait ninyo yung mga maris, tanga talaga kayo eh. Hindi nyo ba alam na pagka nagsalita kayo ng ganyan, kayo mga opisyal, wala talaga kayo, nasobra na kayo sa golf. Yung utak yung itlog ninyo naging golf ball, no? Nasobrang kayo sa golf, hindi na kayo maka-identify sa realidad na ang tao nag-identify, yung mga tao ninyo sa AFP tsaka sa PNP, mag-identify doon sa Marines. Na ngayon, ang mga taong bayan, mas gusto yung mga Marines na ex na sundalo, ayaw nyo tawagin Marines, sige, wag. Pala kayo, ayaw nyo tawagin, di wag. Ang taong bayan, ang tawag sa kanila, hero. Hero. Sinabi ko sa nakaraan na mga vlog, walang kaso yung nag-deliver sila ng pera. Sasabihin nyo ngayon na narrative, alam nilang mali, dapat tinanggihan nila. Eh, gago pala kayo. Eh, kayo nga, alam nyong mali. Hindi nyo tanggihan yung presidente na bangag eh. Oh, ayaw nyo pa hair follicle drug test. Dapat kayo mag-hair follicle. Puyat ako Ay, bagsak ko So, babawi akong tulog. So, ang ano dyan, kaya pala ako inaantok. Ang tagal ko mag-vlog. So, ang ano dyan, kinakailangan na intindihin ninyo, kayong mga general sa AFP, no? Dapat intindihin ninyo yung pulso ng mga tao sa ibaba. Kung hindi, mawawalan kayo ng tao. Magigising kayo isang araw, sa dami ng tao, kunyari, lumabas yung mga tao, mga sovereign people. Lumabas, ayan na, rally na. Ito na, hudyat na. Biglang pinapili yung mga AFP, PNP. Tan babaliktad yung iba. Ay, pag kami nagsimula dyan, wala na. Domino na yan, lahat. And then, matitira sa inyo pa na general, no? Okay, kasi nilalait niyo yung Marines eh. Dapat dyan, ang birada nyo, while there is a lot to be heard from this 18 Marines, 14 Marines, 7 Marines, no, sundalo, ex-soldiers o bodyguards, we are open we are with the Filipino people, clamoring for the truth to come out. Yon, ganun dapat ang generic. Hindi, masyado kayo sip-sip buto sa presidente ninyo na mali yung mga Marines na yan, gago yung mga yan. Kaya lalo ine-alienate nyo yung sarili nyo. A long time ago, I vlog na magiging obsolete ang AFP at PNP. And doon yata papunta eh. Magiging obsolete kayo. Kasi, kung dalawa-dalawa, usapan na rin lang. Dalawa Senado. Walang na nakikita ng taong bayan. Obra pala, dalawa Senado eh. No? Merong isang 12-12 nga eh, di ba? 12-12. Isang bully, isang lumalaban para sa tao. Yun yung perception. Kayo rin sa Malacanang, mali na naman kayo. Hindi nyo nakikita na yung tao dapat na pinag-aagawan ninyo eh. Yung tao. No? Eh mas marami yung taong matitino kaysa sa mga taong
dispalinghado, yung mga taong palpak. Kaya nga matatalo kayo. Lumabas lang yan ng milyon-milyon, ako, talo kayo. And then, ang inaano ko is yung decisive. Kaya nga gusto ko ng eye to eye sa lahat ng leader. Mag-usap na. Hindi, rally na naman ngayon, tapos wala. So, anong gagawin nyo? Pagka kunyari hindi ko mapisin yung AFP tsaka PNP, anong gagawin nyo? Di ba? May nagtanong, tama yung tanong, tama yung comment, no? Anong gagawin pagka kunyari AFP? Kami, alam namin, gagawin namin eh. Alam namin na sinasabi na nga namin doon sa iba na para sa amin, yun ang solusyon. Pero pagka asang-asa kayo sa AFP, PNP, tapos nun, hindi nyo naman gagawin na yung situation na that will result to the lower ranks of the AFP to make a decision, which is either to side with the Filipino people or die for their cause, which is defend the Bangag government, defend the commander-in-chief. Parang yung Kanyeso, doctrine. Oh, sundalo ka ba? Army ka ba? Oh, what is, you do not surrender. You do not surrender. You die an army man. Di ba? Para, wag kang susurrender, nakakaya army. Mag-ano-ano kayo, magre-rebelde kayo. Tapos susurrender kayo. Parang Trillanes ba, di ba? Nag-rebelde sila sa Oakwood, sabay nag-surrender. Wow. Kakaya eh. Might as well, you die for your cause. Oh. Kaya kayo, mga pro Duterte, are you willing to die for your cause? Kayo naman mga pro Marcos, are you willing to die for your cause? Parehong willing to die. Okay, fight! O, malaman kung sino matitira. Mas marami man yung sa Duterte side. Magpataya na lang. Ganun mangyayari kasi yung gobyerno natin, doon tayo dinadali. Doon, yun ang magiging resulta. Kung hindi maayos to, doon pupunta yan. Hindi naman bababa si Marcos unless pababain siya ng AFP or nung bagong AFP. So, dalawa. So, magkaroon ng panibagong AFP. Karoon ng panibagong PNP. Total, dalawa na yung Senate natin, di ba? So, I was thinking, along that line, ang solusyon dyan, pagka hindi kumampi sa inyo ang AFP tsaka PNP, gawa kayo ng bagong AFP tsaka PNP. Declare kayo. O, declare tayo, no? Laking lalim ng eyebags ko, Declare tayo, no? Ng AFP tsaka PNP. Meron ng mga members ng AFP tsaka PNP matitino, kakalas yan. Pupunta dito sa taong bayan. Magsuot ng white ribbon, no? Kaya kayo mga magrarally, make it handy na meron kayong white ribbon. Baong kayo, hindi lang isa, marami, no? Baong kayo, para pagka mayroong may white ribbon silang itatali, ibibigay nyo. Para saan ba kayo? Sa taong bayan o doon kay Banga? Magkaalaman na tayo, endgame na tayo eh. Tapusin na natin to, no? It's Independence Day tomorrow. Happy Independence Day! Question, are you independent? No, of course not. We're not independent. We are under in the shackles of ng corruption, ng drugs, no? So, imagine, kakaya tayo, ibang countries, other countries are enjoying yung yung state of independence nila for a long time. Tayo, since 1946 up to now. Ano nangyari sa atin? Magsalita ka lang ng konti, kakasuhan ka. No? Kumampi ka dun sa majority Senate, titirahin ka ng ICC. Warrant of arrest, kundi kaya babanatan ka ng plunder, no? Pare-pares naman kayo ng plunder, mga animal kayo. Pare-pares, lalo doon sa 12, no? So, palit kung totoo talaga kayo mga matitinong mga senator, palitawin niyo yung totoo.
malaman kung sino talaga nakinabang dun sa delivery ng mga maleta. Takot na takot kayo no? Kasi meron kayong guilty conscience. Yun yung problema nyo At pagka yan, pinigil nyo na pinigil, dadating sa punto yan na yung taong bayan hindi na maniniwala sa mga batas natin. Kasi binababoy nyo yung batas, ayaw nyo sundin yung batas, ergo yung taong bayan mabubuwisit sa mga ginagawa ninyo and then they will rise up and rebel against the government. Hindi mapipigil yon. Wala na. Pagka umabot tayo doon, hindi na mapipigil. Kayong may gawa Pagka yung mga taong bayan, nagsusunog na yun ang mga bahay ninyo, mga putang ninyo, mga politiko kayo, kaya pagsusunugin yung mga agency, no? Sunugin COMELEC, sunugin Congress, sunugin yung putang, Senate, sunugin yung DPWH, yung NBI. Hindi, ano pipigilin nyo? Sinong matapang dyan na pipigil? Sa galit ng tao. Trilyon ang ninakaw Tapos pinipigil ninyo. Yun yung problema sa inyo, mga buta na kayo. And then ipipilit nyo pang kayo na sa tama. Let me tell you, kayo ang nasa mali. Ang taong bayan na nasa tama. Kaya yung mga inaasal ninyo, huwag kayong masyadong mga garapal at matapang kasi you have gone beyond, way beyond sa pasensya ng taong bayan. All government authority emanates from the people. Kaya yung ginawa ninyo, inaabusin yung taong bayan, ninakawan taong bayan, dapat kakampin yung taong bayan, usigin ang lahat ng mga magnanakaw. Hindi. Paano kayo nagnakaw Then hinaharangan ninyo, inadlangan ninyo. Mananakot kayo ng mga kaso. Putangin ninyo. Dadating yung punto na yung tao hindi na maniniwala sa mga kaso na yan. Isang ganyan lang ng tao. Ito sa mga gago kayo sa gobyerno. Isang ganyan lang ng tao. Tak! Is inevitable. Isang ganyan lang. Parang si Thanos. Isang ganyan lang. Wala na yung konstitusyon. Gusto yung mangyari yun? Hindi na maniniwala ang tao sa konstitusyon. Putangin na ginagamit yung konstitusyon. Tapon namin sa basurahan yan. Ganun sasabihin ng tao. Kaya galing-galing at sumusunod ang tao sa konstitusyon natin. Tangina nyo. Dinadala ninyo sa tayo mga parang may mga law of men, may ganon. Los ang abutin natin. Kita nyo, pagka ang nahirapan palalo mga kababayan natin. Siya nga pala, pasintabi sa may isa akong commander, si Commander Mario, nag-message sa akin, nakakain daw siya ng bigas na may styrofoam. Okay? May styrofoam. Ngayon, pinabarangay na niya and then naireklamo na yata sa DA Regional, Pero kayo, mag-ingat kayo mga kababayan sa mga binibili nyo, rekisayin ninyo yung bigas na binibili nyo. Pagka titignan nyo, kasi may namatay sa ganyan kumain ng bigas lang na may styrofoam, patay Sinukan niya, etc. Now, ang tanong, bakit may ganyan? Anak ng putya, DA. Anak ng Kaya nga, ingat mga kababayan. Mabuti pang, kamote na lang di ba? Kamote na lang. Sipin mo yan, bigas na may styrofoam ng putya. Paano mo kakainin yun? Paano? Para ka bang, pang-packaging, yung tiyan natin. Lalagyan ng styrofoam. So, ayun, mga babala sa mga mamamayan natin. Ingat kayo, bigas na may styrofoam. Pagka meron kayong nakitang ganon, report ka agad sa barangay. Blatter agad sa barangay, tapos Ruda Barangay, pahingi kayong tulong, ma-report dun sa kinakakulang agencies, PNP, NBI, DA, para matigil. And then, lapit yung pinagbilan nyo kung saan. And then, kung saan nila binili. Kasi, you have to stop it. Hindi pwedeng yung pawalang bahala na, kawawa naman yung mabibiktima. Okay, so, yun. Balik tayo dun sa, sabi ko, dalawa-dalawa. Kung nga AFP na inaasahan ninyo, hindi magaan ni AFP, yung kakampi sa taong bayan. Right nila yun Yun ang gusto nila. Huwag niyo pilitin. Huwag niyo pilitin. Ang AFP, gusto nila doon
Kaya nga ang solusyon doon, kung gusto nila doon, hayaan nyo. Di ba? Hayaan nyo. Hindi yung, please, AFP, kapi na kayo sa amin. Hindi. Ang sa akin, simple lang. Kung gusto mo ba, AFP, PNP, NBI, Coast Guard, lahat kayo. Saan kayo kakampi? Taong bayan o diyan kay Bangag? Diyan sa gobyerno. Alam nyo ba yung mali? Alam nyo ba yung nangyayari? Alam. O di ibig sabihin, maliwanag. Dapat kung ano yung kikilos nyo, kung ano yung magiging desisyon ninyo. Ngayon tanong, saan kayo? Sa taong bayan ba kayo? O diyan kayo diyan sa administrasyon? O di pag sinagot nila, dun sa administrasyon, o sige, thank you. Sige, diyan na kayo. Pagka sinagot nila, taong bayan, o ito, white ribbon, o, suit mo. Para alam namin, kakampi ka. And then, kunin yung pangalan, and then, doon na kagad siya doon sa bagong sandatahan ng taong bayan, no? Philippine Defense Forces na siya. Automatic, doon na siya. O, then, meron ka ng sandatahan, nahati na dalawang PNP, dalawang AFP, dalawang Coast Guard. Kasi, uwi yan sa, mababagsak yan, dalawang bansa. Republic of Luzon, Republic of Mindanao. O, dalawa rin. Then, may tigisang may AFP, tsaka PNP. Ngayon, kung ayaw man, kung bumbo yung AFP dyan sa Marcos, walang problema. O, tawagin natin lahat na reserve. Lahat na reserve. Sinong gusto sumaba sa taong bayan? O, taas ang kamay. Be in uniform, and then report kayo. Merong mag-report kayo kung kanino. Sa mga kadre. And then you get enlisted already. You get called to active duty dito. Hindi walang problema. Diba? So merong ano dito. Merong yung mga lumabas na taong bayan na, kunyari, lumabas nga ang taong bayan, hindi natin alam eh. Kunyari, lumabas ang taong bayan, may mga tubo. May 2x2, no? Total, 2x2 nga eh. Ang 2x2, dalawang senator, di ba? Dalawang senate. Dalawang armed forces, dalawang presidente. Si Bongbong Marcos, saka si Inday Sara, no? 2x2. Maglabasan tao, may 2x2 talaga. Yung mga lumabas dyan na combatant na talagang lumaban, tingnan nyo yung eligibility, titignan lang, and then you get enlisted sa bagong armed forces. Lintik na yan. We cannot proceed like this na hanggang 2028. We cannot. We have to stop this. We have to end this. Filipino people, we have to end this nightmare. Utangin na, hindi pwedeng bangag pa more, hindi pwedeng nakaw pa more, hindi pa pwedeng bendalo pa more, hindi pwede. Naknanto ko, binaboy tayo. At kaya hindi pwede na wala kayong posisyon. Simple lang, saan kayo? Doon kayo kay Bangag, go ahead, diyan kayo. Saan kayo? Sa bagong, doon sa Pilipinong matitino. Dito kayo sa amin. Ganon. Because we will move forward. We will create a nation na talagang at pardo sa Singapore at lalakpasan pa namin. Yun na muna benchmark Singapore. No, worthy eh. Kasi nakakulelat yan dati. Ngayon puta, naiwan na tayo. O kaya mag-benchmark tayo South Korea. O kaya, sino pa mga Asian na neighbors natin? Japan. Ang daming countries na pwede. Sa Europe, dami. No? Denmark, Finland, di ba? Ang daming mga Austria, no? Daming countries na pwede tayong magbe-benchmark. Yun na tatahakin natin. So, hindi pwede tayong umabante hanggang hindi natin nare-resolve ito. Magre-reboot pa tayo, Mario Joseph. Ano nang... Hindi pwedeng bendalo-bendalo. Ako hindi papayag na, kunyari, ako kakasuhan ng mga tarantadong tukmoy na yan. Kakasuhan ako na alam ko na yung kapangyarihan nila, galing naman sa atin. Ba't ako matatakot dyan sa maggagong yan? Sino ba yan? Bago na eleksyon, sino? Usang pinurot lang yan eh. Mga yan. Tapos kung ang asta nila, kita mong yayabang ngayon, ng mga tarantadong yan. Kaya ako hindi natatakot sa mga gagong yan. Kasi ang alam ko, yung kapangyarihan nilang pinangahawakan ngayon, kay ikaw, sekretary ka, ikaw, yusek ka, ikaw, general ka, ikaw, presidente ka,
lahat kayo, senator, congressman, yung kapangyarihan ninyo galing sa amin, sa taong bayan. Langaw lang kayo. Pinadapo sa likod ng kalabaw, kami nag-aararo. Maghapon, kami nahihirapan. Tanginan nyo kayo, tagagastos ng taxes ng tao. Ninakaw nyo pa, gago. Sinusweldohan namin kayo. At wala kayong ginagawang kabutihan para sa taong bayan. Mga gago kayo, mananakot pa kayo. Tarantado. Kaya sabi ko nga sa mga gago, subukan nyo, animal kayo. Sana hayop kayo. Ang dapat sa inyo, yun nga kasi meeting kasi mga leader. Wala ano nangyayari? Iniisa-isa kayo. Mga leader, iniisa-isa kayo. Pag nakita nilang mukha kang kayahay sa bulka, pwede kang takutin. Yun, kasuhan ka, patay. Oh, you're now on your own. Tapos tatahimik ka na. Hindi, pero kung solid kasi kayo, ay, nako. We protect each other. Takot niyang gagong administration. Takot nila. Anong gagawin nila? Power nga galing sa atin. Yung power nila, gumawa ng batas sa atin. Yung power nila mag-allocate ng pera saan gagamitin, atin galing. Yung power niya to bend the law, galing di sa atin yan Gago mga yan Yung power nila, ipakulong kayo, galing sa atin. Saka nakakita na binabayaran natin yan para ikulong kayo. Putya talaga to mga to. At kayo mga Pilipino, natatakot naman. Natatakot kayo. Ang sa amin, isang SFGF lang ang ano nyo. Isang SFGF lang ang patulan nyo. Putang ina nyo. We protect each other sa SFGF. Isa lang ang ano nyo dyan. Konsunadahin ninyo. Isang commander ko lang ang kukonsunadahin nyo. Luzon to Mindanao. Isa lang. Isang miyembro ko lang sa SFGF. Ang konsunadahin ninyo. Tangina ninyo. Maghalong balat sa tinalupan, mga animal kayo. Nananahimik kami. Ako lang ang maingay. Ma-attend lang yung SFGF para siguraduhin na walang problema. Pero pagka isa lang ang konsunadahin nyo sa amin, we will protect each other. And we will die protecting each other. Ang ina ninyo, huwag nyo kami tinatakot. Malalakas ang loob din nyo sa administration kasi meron kayong 2 poste na ganon. Ngayon, ilan ba yung AFP? Ilan yung PNP? Kalating milyon lang kayo, di ba? Wala pa nga Isang 150, isang 200, 350 lang nga kayo more or less. Hanggang 400,000. Ilan yung bagong hukbo ng makabagong Pilipino, ng Philippine Defense Forces, at saka Philippine Police Forces. Milyon Ang daming volunteer nga Pag kaya naglabasan na talagang may nagsalita dyan, malapit na nga yun malapit na. May magsabi dyan, hindi na makukuha to ng peaceful, tangina ninyo. You lay down your arms. Lahat kayo, putang ina nyo. Lahat kayo terminated, tangina ninyo. Terminated kayong lahat. Tingnan ko tapang ninyo, lalaban kayo? Sige. Ang bagsak nga niyan, kung pinipilit ninyo yung gusto ninyo, ipipilit nyo impeachment, ipipilit nyo yung pagharang sa investigation, kasi panay man magnanakaw kayo, tarantado kayo nyo mahuli, ipipilit nyo yung constitution change, yung amendment, sasamain kayo. Hindi kami papayag Ako hindi ako papayag sa ganun. Ginagago nyo kami. And then forever, I do not want my kids, my mga apo ko eventually, will tell me, dapat tinayuan nyo na yan noon pa. Pero hindi nyo ginawa, natakot kayo. Kaya, kahit lang, yung kami-kami lang, okay lang sa amin. At least masasabi namin, we died trying. Hindi kagaya ninyo, mga natatakot, kayo mga play safe. Sabi ko nga Madam President, tumayo ka na, meetingin mo lahat ng leader. Please, meetingin mo lahat ng leader. And then, you vet each other.
Tingnan mo yung kung meron diyang ano, pagka meron diyang pumasok na alanganin, talagang sapakin nyo. Sapakin nyo, pauwiin nyo na. Kasi wala kang tiwala sa iyo eh. May mga grupo naman, di ba? So there's got to be somebody that you can trust do sa grupo and then discuss already. Endgame to, endgame. Hindi yung rarally na naman and then wala. Hindi nyo ba naintindihan yung vlog? Vlog, like, share, subscribe. Hindi naintindihan. AFP-PNP ang poste na nagpapatibay sa Marcos administration. Hanggang sa nandyan yung dalawa, it will continue to function, it will continue yung pagiging pangag niya at yung pagnanakaw nila because the AFP and PNP has been corrupted. At least yung leadership. So, ganyan. Dalawa na lang tayo. Ganon din naman yung Senado, corrupted. Pero meron tong matitino. So, why don't we put up our own AFP, our own Philippine Defense Forces, get the matitino here para hindi kayo naghihirap. Sino ba ang kasama dyan? Sino? Please kayo. Hintayin nyo. Abuti kayo 2028, wala pa kumakampi sa inyo. You have to force the situation na isang tanong, isang sagot. Saan kayo? Sa taong bayan o sa ano? Magkaalaman tayo. And then, yung matitino, lilipat dito sa bago. Yan ang may sweldo. Yung iba, bala kayo humingi na sweldo kay Bongbong. Diyan ka latambalos-los. Diyan kayo humingi na sweldo kasi hindi na namin kayo susweldohan. Diba? Mas maganda yon. Dalawa presidente. Isang bangag, isang nanununtok na sheriff. Doon ako sa nanununtok na sheriff. Susuntukin niya lahat ng ano. Lahat ng kriminal, lahat ng mga adik ba, lahat ng walang niya. May na-rape na naman yata, no? May namatay na naman. Tapos yun, yung ano, maraming mga mali sa sistema natin. Yung sa ano, sa eskwelahan ba yun? Yung basketball ba? No? Pinaalam sa magulang, patay pagkatapos. Hugas-hugas kamay lahat. Nalunod yung bata, no? Dalawa. Isang African na nalunod. Training daw yun, training sa basketball. So, pwede mo malulunod yung tao. So, patay na. Imagine, no? Anak mo, mag-basketball player nang tapos nun mamatay. So, accountability. Who's accountable there? Mawawalan isang buhay ng isang tao. O kayo mga kunyari, mga magulang kayo, mga anak ninyo, dadalhin sa kusang eskwelahan, marirecruit na si PPNP, NDF. May yung anak nyo, akala nyo nag-aaral, yung pala, nasa bundok na. Makikita, patay na. Ma-enkwentro sa Mindoro ng AFP. Mga bata. Kami na-enkwentro namin, noong 1983, 84, 85, 86. Imagine, na-enkwentro namin mga bata 15 anyos, 17 anyos, bira yung mga 30, mahigit. Yun yung mga commander na Pero isipin mo, ang babata, pagka di mo na mapapatay, mamamatay yung tropa mo Mamatay kayo. Meron ako dyan na kaharap. Interrogate. 8 anyos. 8 anyos. Si Burnok. 8 anyos, grabe. Anak pala ng commander yun. Malaya na nakakapasok labas sa company CP namin. Nagsashine kuno na sapatos, yung pala, siya pala yung kumukuha ng mga bala na nawawala. Yung mga gamit, granada, bala, may nawawalang mga ganon sa amin Ang inisip ng mga kasama namin, na misplace lang. Ibang kumuha, ibang dumampot. Yung pala may kumukuha na. At sinusupply sa NPA. Hanip na. Nabutan ko ganon. Taga-shine ng utusan, taga-bili ng whatever, ng soft drinks o mga delata, merienda, utusan
Yung pala ano, anak ng commander, yung gagong 8 anyos. Ano kaya nangyari doon? Patay yata yun. Ewan ko, tinurn over ko sa task group hunter eh. Bugbog sarado yun eh. Bugbog sarado. Kaya nga, kung di yun na-interrogate, hindi yun magsasalita eh. Nung nagsalita yun, nung biniting kong patiwarik yun eh. Kasi lulublob ko sa may kuryente. Takot siya dun eh. Eh kung hindi yun nagsalita siya mga 9:45. 9:45. Nahulihan namin na may hawak ng granate. Ano lang yun, sakto. Si Balyaw, nagtututbrush. Pagbuga niya, buga, nandun si Burnok. Burnok, anong ginagawa mo dyan? Nag-eye to eye sila. Naunahan ng takot siguro. Tumakbo. Pinaharang niya. Buti na lang may tao doon. May gwardiya kami doon sa harapan. Na ano, wala siyang malalabasan. May hawak na granada. Wala nang pin. Yung pala, nung na-interrogate na namin, nung kukuryentehin ko, nagsalita na ahagis niya yung granada doon sa M60, doon sa machine gun emplacement, doon sa bunker. And then yun yung magiging hudyat nila, alas 10, na lulusubin nila yung gabi lulusubin nila yung CP namin. Lalabing isa yung tropa sa amin. Nasa patrolya yung buong kumpanya. Yun yung inabot ko, yung unang dating ko. Tangin yun. Alam ka ng toko, ayan. Lalabing isa yung tao, 2 may alipunga, 2 may lagnat, 7 lang ang full combat duty status. Tragis yan. Nalaman ko na 9:45 nagsalita, desisyon ako. Sinabihan ko yung supply sergeant, issuean mo ng baril lahat ng kapit, lahat ng asawa, buntis, whatever, lahat ng kapit, patawag nyo. Sabi ko ganun. Lahat ng mga nandun sa CP, 50 mahigit yun. Mga babae ba? Babae. Iba, malalaki natin yan, mga anak na eh. Sabi ko sa kanila, miniting ko sila, sabi ko, tuturuan kayo nitong 7 na ranger, pati yung yung 11, may mga sakit. Turuan kayo paano ng kasa ng barel, magtanggal ng stoppage, ng magazine. Yung iba marunong, alam ng tinuruan ng mga asawa nila, mga ranger eh. Mga musang tong babae. Putya. Tapos yung mga magagaling na mga asawa, may tiwala ko. Sa kanila ko inalagay yung 3 machine gun. 3. Nakakabit na doon, 5,000 rounds. Pinakabit ko, 5,000. Tapos doon yung namin, company CP, pinalagyan ko ng marami kaming C4 at saka TNT. Pinalagyan ko na ng mga blasting cap. Tapos noon yung di ganon ba? Yung last man standing, pasabugin yung buong kampo. Kaya nga, wala silang makukuha doon. Wala silang makukuha sa kampo. Imagine, naka-armasan lahat ng mga babae. Tignan natin. 150 yung rebelde na positive yun. Confirm yun ng lahat ng intelligence sighting eh. Pinaplat ko kasi sa mapa yung yung mga sighting. Sinabi sa akin ni First Sergeant De Los Santos, si Natoy, na yun nga, buti dumating daw ako na mga problema. Ano problema mo? Babae. Hindi kita matutulungan kung problema mo, babae. Hindi, sir. Problema ko, sir. Mukhang lulusubin tong kampo natin, sir. Kasi may mga sightings. So, sige, sabi ko. Kunin nyo lahat ng intel report, lahat ng sightings. I-plot nyo sa mapa. Putres, palapit ng palapit. Meron 20 dito, may 30 dito, may 50 doon. Pucha, lahat nagko-converge sa kampo namin, palapit ng palapit na ganyan. Nantokway. Nung araw na ngayon. Tragis. Tapos,
dinangkal ko yung ano ba, location, dinangkal ko. Kinompute ko kung magmo-move sila ng mga 10 kilometro isang araw, natantya ko kung kailan yung D-Day, babanatan yung kampo. So meron akong 3 araw. Tapos tinignan ko, inikot ko yung kampo, yun, dinagyan ko ng ano. Eko, putya na, daling kunin ng kampo natin. Mahirap i-defend. Nasa ilalim ka ng gym sa Mako. Kaya sabi ko, pabili ka ng ano, ng lapad. Sabi yung gano'n, ng lapad, sabi ko. Papunta sa beach yung isang team. Magkukay kayo ng ano, pumunta ako kay Mayor, swelto. Sabi ko, Mayor, pwede humingi ng ano, ng sako ng bigas. Tapos nga, bakit daw? Nalagyan ko ng ano, gagawa akong bunker. Nalagyan ko ng buhangin, etc. Sinabi ko lang, sabihin nando sa palengke, kay Mayor Swelto siya magbayad na. Nakakuha ko, daang sako, 200 yata yung nakuha ko. Tapos sinabi ko sa kanya, Mayor, pwede ba pa-change so lahat ng nyug na yan nasa harap ng munisipyo? Matatanda na yan, matagal na yan, pinapakinabangan. Mayor, mamamatay kami pag gusto kong lumapad yung killing stone ba, yung killing field ko. Pwede sila dyan magtago papaputol ko sagad to the ground. Tapos papakinabangan ko, papuputol-putol ko into mga para patong-patong ng mga logs, parang ganon. Para masusuppress nyo yung mga bala ba. Tapos in between, lalagyan ko ng buhangin. Tapos lalagyan ko ng toppings na garden soil, lagyan ko pa ng halaman. So, maganda, may aesthetics pa, di ba? Bunker na siya, pero mukhang flower box na bawat kwarto na paikot doon sa So, ayan yung punta ako doon sa laging company, humingi ako retaso ng mga 2x2, mga ganun. Tapos nilagay lang yan, etc. Ginastos ko lang itong pako Pako lang yung So, ayun. I had 3 days to prepare. Punta sa beach. Inom-inom yung mga tao doon. Sabi ko, kada tagay, isang sako. Yun yung motivation nila. Sila, dala-dala yung Range Rover. Pagbalik, diretso ilalagay na, ikakamada na yung yung mga sako. Doon sa loob ng, tawag dito? At yung laman ng sako, ibubuhos doon. Para puno siya, i-jump pack namin na Kaya, di tatagusin yun kahit M14 o kaya ng garan. Di tatagusin yun. Kasi malapad yung ayan yung Tapos naglagay ako ng mga, nagpaputol ako ng mga kawayan, pinaklear ko yung kawayan doon sa gilid ng creek line, pinaputol ko, pinagawa ko mga ganyang kahaba mga kawayan, bamboo sticks, tapos naglagay ako ng booby trap ba, nagsiswing na ganon. Para kung may pumunta man doon, punta naman. Ma-trigger yun, tamaan ka sa muka o kaya dito sa katawan mo. At least may natutunan din ako sa PMA, doon na mga training film ba, Vietnam, o kaya doon sa Scout Ranger. Yun, ganon. Maggawa ng booby trap, tapos tinatanong ko yung mga sundalo, meron mga trip-flare, nato meron. So, sinet up namin doon sa far end ng likod ng eskwelahan. Kasi tinitingnan ko, doon dadaan. Kasi solid na semento yun, buong eskwelahan. So, dadaan yun, tama-tama. Pagdating dito sa may semento, ang daling i-rush up nung isa naming Kaya doon ko nilagay yung isang machine gun para makukuha niya yung meron siyang field of fire dito sa kanto ng eskwelahan, doon nakatutok. Pero pwede pa siyang mag-sway dun sa football field. Walahan. Yan yung ko. Kasi yung approach sabi ko, baka sa creek line dumaan. Tapos ira-rush up yung kampo. Pero naglagay din ako ng obstacle do sa harapan kasi baka nakasasakyan sila. Kunwari mga sundalo. Sabi ko, basta do sa harapan, pag kami pumasok dyan sundalo, pakan nyo. Tapos nagpa-message ako dun sa wire na
Huwag kayong papasok sa 6 company. No, nervyoso yung opisyal. May instructions ako pag kami pumasok diyan na pupunta sa amin, natatawag kasi dapat kayo, wala kayong coordination, raratatin namin. Kasi may imminent na sasalakayin yung kampo eh. So yun, naglagay ako ng obstacle doon para kung may 6x6 man na papasok o 10-wheeler, hindi siya makakadiretso kasi may obstacle na ganyan na kailangan gumanong ganun siya. Hindi niya makukuha kahit ano. Kasi we designed it in such a way na masyadong close yung ano, yung alternating na ganon, na approach. So ayun, it was ano, nag-hesitate sila eh, hindi sila lumusob. Nag-hesitate sila. Imagine all that movement nila, hindi sila tumuloy. 150. Nung gabi, nag-announce ako megaphone, sabi ko, oy, Igod ka, Commander Igod pangalan. Commander Igod, nahuli namin si Burnok. Tarantadon to, nagsalita. Sorry bugbog sarado. Bugbog sarado yung anak mo puta. Iniwa-hiwa ko sabi ko. Sinasaywar ko siya. Sabi ko, pinutol ko na yung tenga. Para maano siya. Sabi na. Pero ayaw magsalita pa rin nung ano. Pero nung biniting kong patiwarik doon sa puno ng talisay, tapos tinapat ko doon sa drum, nilagyan ko ng pinalagyan ko ng kuryente yung drum. Ano ba? Takot siya. Nagsalita siya. Miyak nga makatapos na. And then, I know what you are thinking kung kunyaring I was cruel, so what? Ang punto doon, kung di yung nagsalita, patay yung kampo. Pati yung mga babae doon. So what saved the day was yung my cruelty. I was cruel. Better ako na lang yung cruel kasi mga sundalo ko ang cruel. Kasi nung nakita kong kinukulatan nila, naawa ko doon sa bata. Pero at the same time, maganyan tao yung bata. Kasi iniisip ko, kung nandun na siya, may hawak siyang granada, yung granada na yon na magiging hudyat para lulusobin kami. So ibig sabihin, nandyan na sila. Rebelde. Dapat magsalita na to. Dapat malaman ko kung ano. So, ako na yung sumingit. Ako na yung nag-interrogate. And then, bandang uli, nagsalita nga. So, salaki sila ng 10 o'clock, 9:45 nagsalita yung bata. So, yun nga. So, in all 15 minutes, naarmasan ko yung mga babae. Dami namin baril dun Kasi may siguro good for 150 na sundalo. Ang kumpanya less than 100 yung So, ang daming baril. Yun na yung ambisyon nila. Kunin yung saka yung mga yung mga granada, yung mga 203, yung mga 14, yung machine gun. Wala. my mission was to deny them yung kampo, to overrun ma-overrun yung kampo. Imagine, bagong-bagong kontinyente, dating ka doon sa ganun. Putang yan. Tado nga. 150, confirm yun. Chinek namin yung pinagharboran nila nung umaga. Social pa natulog pa sa mga dahon na saging Social pa sila Daming dahon na saging doon na kalatag. Kinount na lang namin. Talagang confirm, 150. Pati yung mga pinaglutuan. So tama yung intel na meron 20, may 30, may 50, may 50, ganun ba? 150. Lumapit. Kung hindi ko binalang niya yung bata, then yung mga patay sigurado lahat ng doon, sa loob ng kampo. Nabing isang sundalo, mga 50 na mga asawa, babae, kapit. Yung mga maraming buntis nun So yun yung yun yung mahirap maging sundalo, mahirap yung maging combatant. Lalo na pagkahawak mo yung buhay ng sundalo mo, and then as an extension, hawak mo yung buhay ng mga asawa nila. Mga asawa.
Daming asawa, no? Hawak mo yung buhay ng pamilya nila. So, ganun din, fast forward. No? Now I'm faced with this situation now. Kaya, Madam President, as a piece of advice, serious advice, you stand up already. But before you do so, before you decide to stand up, you assess the situation. That's what I'm going to do kung ako yan. I would meet all the leaders and then try to synchronize everyone's thinking. Ano ba palagay mo? Okay, UPI, anong tingin nyo? Anong strength nyo? Okay, PANA, RAGE, Kampilan, ano yun? Okay, grupo ni Ka Eric, grupo ng Friday Group, grupo nung lahat ng grupo ba? Maisog. Anong thinking nyo? Ano sa tingin nyo nangyayari? So, para i-synchronize yung utak ng lahat. And then yung paniniwala, yung estimate of the situation ng lahat. And then come out with a common, realistic estimate of the situation. Gather all the intelligence na alam ng bawat isa, pati yung kala baligod, yung mga Marines, no? Pati itong kala defensor, lahat. Chabit Singson. And then, ano yung ano natin? Kasi, the next question is, isa pang question na gusto kong mapag-anuhan ninyo. Ako mismo, tatanungin ko, ano tingin nyo kay Marcos? Ano tingin nyo sa mga senators ni Marcos, sa mga congressmen ni Marcos, sa mga cabinet secretary ni Marcos, sa AAP, sa PNP, sa Coast Guard, tsaka sa NBI, sa Uniform Services? Anong tingin nyo? Anong basa nyo? So, with the right information, makukuha mo lahat and then come out with an honest to goodness, real-time estimate of the situation. Ano ba talaga yung... Ano paniniwala ninyo kung si Marcos ba buhay pa o patay na? Ano paniniwala nyo kung double na lang yun nandyan? Ano palagay nyo? Sino nagpapatakbo? Ano palagay nyo? Etc. Gagawin nila? Ano yung plano nila? So, magkano tayo? Then, siguro nandun din yung mga... Hindi, yung mga vlogger pagka ano na, pagka actions na ang kailangan. Leaders lang muna. Trusted na mga leaders. Leaders whom you think are allied to you. You vet each other. Para manaman. And then, from there, ano expectations nyo? Anong balak ninyo? Pati yung church group siguro, mga leaders ng church group. Kung hintay natin 2028, yun ang decision ninyo, di sige, maghintay kay 2028. At least at the same time, kami as a group, malalaman namin na this is not worth fighting for. Honestly, di ba? It is not worth fighting. We are going to wait for 2028. Hindi. We're not going to wait for 2028. I'll just probably establish there in Mindanao or whatever, dito sa Cordillera. Pero hindi yung I will wait it out to 2028. Hindi. Because these guys na kalaban ninyo do not respect the Constitution. What do you think why do you think will they respect the 2028 election? Ano yun? Why are you looking at 2028 and then hoping na yung kalaban ninyo will respect our laws, our election laws, everything, come 2028. Paano kung before 2028, next year lang, baguhin na nila yung i-amend na nila yung Constitution? O paano? O di... Yan, may malaki yung mali. So, balik tayo doon sa sinasabi ko nila. Dalawa-dalawa na lang tayo. 2 por 2. Kung lalabas kayo na
determinado kayo. Yung iba kasi ang peg, peaceful pa rin eh. So, sige, peaceful ang paniwala nyo, di doon kayo, peaceful kayo. Di panonoorin ko kayo. Hindi sasamahan ko pa kayo, peaceful. Sasamahan ko pa kayo. Pero sinasabi ko na nga, si Marcos nandyan dahil sa meron siyang AAP-PNP na nakasandal. Naka poste para nandyan pa rin siya. Yun lang, mawala ito. Mawala lang yan. Boom, kunana, giba eh. Ngayon, kung hindi nyo maasahan yung AAP-PNP, yun yung gusto kong masagot ng bawat isa na leader. At as a group, sagutin nyo. May asahan pa ba sa AAP at sa PNP? Sasabihin ng isa, meron pa, anong katibayan mo? May nakausap ka ba? Sinong kausap mo? Pero kung you are just making an assumption, you're making an ass out of yourself. Yun yung gut feel mo. Mahirap mag-anchor ng activity, ng actions ng buong grupo kung ang AFP at PNP na inaasahan ninyo, hindi pumalag. Yan ang tanong ng isa nating kasama dito. Thank you sa tanong mo. Paano kung hindi gumalaw ang AP? Anong gagawin nyo, sir? Bago nga, kaya mga kababayan, kaya nga iniisip ko na bago mangyari yon, tinatanong ko na yung tamang tanong. Sinasabi ko na yung dapat gawin. Ang president, bago ka tumayo, meetingin mo yung grupo. Ang problema, nandyan na tayo ngayon, Independence Day na bukas. Parade. Bukas, Independence Day celebration ng bukas. Kung meron kayong mga balak, better luck next time, sa susunod. No? Na, if you're hoping na lumabas kunyari ang million dyan, and then you're anchoring your hopes na AFP-PNP babaliktad, then, by swerte, pagka bumaliktad, paano nga kung hindi? Paano nga kung hindi? Di ba sabi ko nga kahapon, ilang rally na yon, milyon? INC, Duterte, 14, 15, 16, global pa yon, no? Luzon, Visayas, Mindanao, tsaka global. 14, 15, 16. INC, January 13. And then another one, yung September 21, hindi milyon yun, pero marami yun. Puno yung EDSA nun. Pero panay BBM yata yung iba dun, di ba? Dilawan. Tapos nun, yung sa INC na nagsalita si Aimee, nabangag yung kapatid niya. Dami na. So may milyon, pero bakit nandito pa rin tayo? Kasi nga yung AFP-PNP nakatutok, nakasuporta. So, hanggat hindi bumabaliktad yung AFP-PNP para kampiyan ng taong bayan, he will stay. Now, I haven't asked you another question which I want to be answered. Bumaliktad ang AFP. Meron pang isang grupo si Marcos. Grupo ng mga retired. May payroll, armado, lalaban. So kahit bumaliktad ang AFP, meron siyang shadow na tsaka CPP-NPA. So wala pa tayo doon, nandun pa lang tayo, pinag-usapan pa lang natin AFP-PNP. Pagka bumaliktad, okay na. Pagka di bumaliktad, may problema kayo. Pero pagka bumaliktad, okay na kayo, meron kayong pero meron siyang CPP-NPA na standby. Mga dilawan, mga pintawan, mga drug addict. They have the money. They can buy arms. They can buy bala. They can buy everything. They can even give allowances. May standing army sila. So talaga to mga kababayan, ang bagsak nito, revolusyon. O civil war or secession. Because ang kalaban ninyo, yun yung isa kong tanong na gustong masagot.
ano ang tingin nyo kay Marcos? Anong tingin nyo sa Bangag team? Aalis ba o lalaban? May kakampi pa silang Magdalo. Di ba? Kaya, matira-matibay ang mangyayari dyan eh. Ngayon, kung ang peaceful ang peg ninyo, yun na muna ang peg ninyo, sige. Tingnan natin kung dadami kayo and then bumaligtad yung APPNP, tingnan natin. Ang safer na assumption niyan, hindi sila babaliktad. Yun na safer. So, kunyari meron dyan na makonsensya doon sa ilalim, dito sa ilalim, bumakla sila, bonus yun.